paano nga ba natin maipapakita o maya-apply ang wisdom pagdating sa trabaho? Una, pursue excellence in your craft. Pagsumikapan mo mabuti na magkaroon ng quality sa lahat ng iyong ginagawa. Ang ibig sabihin ay iiwasan mo ang shortcut at sa halip ay ibibigay mo yung best mo kahit parang walang pagbabago at parang wala ka namang nakikita na iba o development. Pangalawa, develop skill through diligence. Magpapakalago ka sa pamamagitan ng maingat, tuloy-tuloy na pagpapractice at pag-aaral. At pangatlo, trust God to elevate faithful work. Magiging tapat ka at aantayin mo ang timing ng Diyos sa pagtataas sa'yo kahit medyo matagal. Okay, pag-usapan natin ang una. Pursue excellence in your craft. Sisikapin mo na sa lahat ng ginagawa mo ay may excellence. Ang pursuing excellence sa Biblia ay hindi pagiging perpekto. At lalong hindi ito pagyayabang na kaya mo gustong maging maganda ang resulta ng ginagawa mo ay para meron kang ma-post sa social media. No. Ang biblical excellence ay pagbibigay ng buong puso mo at pinaka-best na kaya mo bilang worship sa Diyos. Ang ibig sabihin, kahit hindi ka purihin ng ibang tao, kahit walang reward na ibibigay sa'yo, kapalit ng ginagawa mo, at kahit walang nakatingin sa'yo at nagbabantay, ay gagawin mo ng may kahusayan ang trabaho mo. Sasabihin mo kay Lord, Lord, gagawin kong excellent ang paghuhugas ko ng plato para sa glory mo. Lord, gagawin ko ang pagwawalis at paglilinis ng buong lakas ko para sa glory mo. Lord, kahit wala ako nakikitang appreciation mula sa aking boss, ay gagawin ko itong trabaho ko with the best of my ability kasi para sa iyo ako nagtatrabaho. Ikaw ang nagbigay sa akin ng ability at gagamitin ko ito para sa kaluwalhatian mo. Hindi ako papayag na may masasabi ang iba na pinabayaan ko ang aking trabaho. Kundi gusto ko makita nila na ikaw ay kasama ko at para sa iyo ako nagtatrabaho. Ito ang ibig sabihin ng pursue excellence in your craft. Pakinggan natin ang salita ng Diyos sa Proverbs 22:29. Nakikita mo ba ang taong mahusay sa kanyang gawain? Siya'y tatayo sa harap ng mga hari. Hindi siya tatayo sa harap ng mga taong hamak. Hindi sinasabi ng Diyos na nakikita mo ba ang taong sikat? Sila ang tatayo o maglilingkod sa hari? Hindi yun ang sinabi. Hindi rin niya tinatanong, nakikita mo ba ang taong maswerte? Kasi sila ang maglilingkod sa hari. No, ang tanong ay, nakikita mo ba ang taong mahusay sa kanyang gawain? Wow, ang sabi mahusay. Ibig sabihin, may excellence. Hindi siya nag-shortcut. Para sa kanya, ang pagtatrabaho na may excellence ang nagbibigay ng satisfaction sa kanya. Nung ginawa ng Diyos ang kanyang mga nilikha, ay paulit-ulit na sinabi niya, it is good, it is good. Hindi siya nag-work para sa sweldo, kundi nag-work siya for satisfaction. Sabi niya, this is good, this is good. Ang ibig sabihin, hindi siya gagawa ng isang bagay na hindi mahusay at makikita naman natin yon sa kanyang mga nilikha. Hindi ko alam sa'yo, kaibigan. Pero ako gusto ko ibigay ang best ko sa lahat. Hindi lang para papurihan ang Diyos, pero gusto ko makita na sa tulong ng Diyos ay nakagawa ako ng isang bagay na magiging proud ako. Hindi ako proud dahil magaling ako o gusto ko maging proud para ipagyabang sa iba. Hindi. Proud ako kasi yung binigay ng Diyos sa akin na abilities ay na-serve ang purpose. Ibig sabihin, ay nagamit ng tama at mahusay. At ito ang nagbibigay sa akin ng satisfaction. Halimbawa, binigyan ako ng Diyos ng technical mind. At habang nagagamit ko ito, halimbawa sa aking trabaho at ang resulta ay mabuti, naku, nagbibigay ito ng satisfaction sa akin. Alam ko kasi na hindi nasayang ang binigay na abilidad sa akin ng Diyos. Alam mo, may satisfaction ng isang tao kapag alam niyang hindi siya nag-shortcut. Para sa kanya, hindi pwede na yan mindset. Yung tipong pinili niyang ayusin ng trabaho,
i-check ulit ang mga detalye kasi baka may namimiss na siya na hindi niya alam. Sinisigurado niya na tama ang kanyang output. Alam mo, pag uwi niya sa bahay, pagod man ang katawan, pero payapa yung konsensya. Bakit? Dahil alam niyang ginawa niya ang best niya. Hindi dahil may pupuri sa kanya, kundi dahil ginawa niya ang kanyang trabaho ng may excellence at alam niya, mag-glorify niya ang Diyos. At na-realize ko na yung paggawa mo ng may excellence ay yun pa lang ay reward na. Kasi sa totoo lang, mas madalas wala namang magpupuri sa trabaho mo. Pero sa loob-loob mo, alam mo, ginawa ko ito ng maayos at sapat na yon. Parang ang Diyos, nung nilikha niya ang mundo, wala siyang boss na pumapalakpak. Wala siyang audience na nag-like. Pero paulit-ulit niyang sinabi, it is good. At alam mo, isa pang reward kapag ginawa mo ang best mo, ay yung alam mo na hindi ka nagkulang sa ipinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Halimbawa, yung magulang na pagod sa trabaho. Pero dahil alam mo na yung pamilya mo ay pinagkatiwala sa iyo ng Diyos. Alam mo na yung asawa mo, yung anak mo, ay ipinahiram sa iyo ng Diyos yan para pamahalaan mo. Kaya nga, kahit pagod na pagod ka, pero pag uwi mo sa bahay, hindi ka nagsungit. At sinikap mong maging present sa iyong asawa at mga anak. Binigyan mo sila ng excellent na time at effort. Yung tipong pagod ka na pero alam mong kailangan mong ibigay din ng excellence, hindi lang sa trabaho, kundi sa pagmamahal din sa iyong family. At pagdi-disciple sa kanila para makilala nila ang Panginoong Yesus. At sa pagtatapos ng araw, masasabi mo, Lord, hindi ako perpekto pero hindi ko pinabayaan ang mga ipinagkatiwala mo sa akin. Wow, grabe. Yun ang pursuing excellence in your craft. Kaya kung ikaw ay empleyado, aralin mo ang proseso ng iyong trabaho kahit pa hindi ikaw ang supervisor. Huwag mo sabihin, hindi naman ako boss, hindi naman mataas ang sahod ko, kaya pwede na to. Wala naman akong posisyon. Alam mo, kapag pinakinggan mo ang boses na yan, unti-unti kang nasasanay sa pwede na. Kaibigan, kapag naging habit mo yan, ay magiging character mo yan. At pag naging character mo yan, ay magiging destiny mo na yan. Kaya nga, ang nakakalungkot ay yung mindset na gusto lagi ng shortcut o mabilisan, mabilis na resulta, mabilis na pera, mabilis na promotion, mabilis na success, mabilis na recognition, mabilis na influence, at minsan gusto mabilisan na blessing, pero wala namang pinapakitang excellence. Kaibigan, tandaan mo ito. Yung shortcut sa umpisa, alam mo, nagiging long cut, lalo na sa bandang huli. Sa umpisa, parang mabilis, pero sa dulo, may negative consequence. Si Elizabeth Holmes, sa isang batang negosyante na gustong baguhin ang mundo ng medical technology. Ang kumpanya niya, ang pangalan ay Theranos, ay may pangakong sobrang gandang pakinggan. Biruin mo, sa isang patak lang ng dugo, pwede nang gawin ang dose-dosenang medical test. Grabe! Walang mahabang pila, walang masakit na procedure, at mabilis daw ang resulta. Convenient! Pinaniwalaan yun ng mga investors. Pinuri siya ng media. Inimbitahan siya sa malalaking conference. Tinawag pa siyang next Steve Jobs. At sa murang edad, naging billionaire siya sa papel. Sa panlabas, parang success story na pinagpala ng Diyos. Pero sa likod ng eksena, may problema. Imbis na ayusin ng kanyang makina, magdahan-dahan, mag-test muna ng mabuti, i-refine ng technology, ay mas pinili niya ang shortcut. Pero dahil shortcut, nag-fail. Kaya lang, tinago niya yung failures ng mga blood test na hindi naman gumana. Ang ginawa niya ay kabaliktaran. Mas lalo pa niyang sinabi na mas naging magaling ang aming machine. Ang mas mahalaga sa kanya, alam mo kung ano? Yung image niya kaysa sa integrity. Hindi yun excellence. Mas mahalaga sa kanya yung bilis kaysa proseso. Mas mahalaga sa kanya yung papuri ng tao kaysa sa sabihin niya yung katotohanan. At sa umpisa,
Gumana ang shortcut, mabilis ang growth niya, at naging malawak ang influence niya. Kaya lang, dumating ang panahon na lumabas ang totoo. Hindi gumagana ang kanyang technology. Maraming maling medical results. May mga pasyenteng naapektuhan. May mga investors na nadaya. At ang shortcut na akala niya ay daan sana patungo sa tagumpay, pero kalaunan naging daan patungo sa pagbagsak. Noong 2022, si Elizabeth Holmes ay nahatulan sa korte at sinistensyahan ng pagkakakulong dahil sa pandaraya. Kaibigan, ang shortcut sa umpisa, parang blessing. Pero kapag walang proseso, walang refinement, at walang katapatan, walang excellence, alam mo, nagiging sumpa ito sa bandang huli. Kaya nga, pursue excellence in your craft. Huwag kang mag-shortcut. Huwag mo isiping, okay na yung 99.9%. Kasi, 1% lang ang kulang. Pag sinabi mo, 1% lang ang kulang yan, okay na yan. Mali, kaibigan. Sabi nga ni Charles Swindoll, na ang competitive excellence ay nangangailangan ng 100% sa lahat ng oras. Bakit? Kasi kapag binaba mo raw ang standard mo, sabihin natin 92% o kahit 95%, ay parang okay pa rin sa umpisa. Pero ang excellence ay nagiging acceptable na lang. Tatanggapin mo na yun, masasanay ka na pwede na yan. Maya-maya, ang resulta, adequate na lang ang tinatarget mo. Basta matapos lang, pwede na yan. At pagkatapos nun, mauuwi na yan sa mediocrity. Alam mo, may isang research na ginawa na nagtanong, ano ang mangyayari kung 99.9% ay ituring natin na good enough na? Naku, kung ganun daw ang standard, milyon-milyong dokumento ang maliligaw bawat taon kapag acceptable ang 99.9 accuracy. Ano mangyayari? Yung titulo ng bahay mo maaaring nasa pangalan ng ibang tao kasi hindi accurate. Yung reseta at diagnosis sa'yo ng doktor, mali. At sa halip na gumaling ka, mamatay ka pa. Bakit? Kasi hindi nga accurate. At ang mangyayari, araw-araw may libu-libong maling deliveries sa Lazada at Shopee pag naging acceptable ang 99.9 accuracy. Kaya nga, ang patunay na ikaw ay may wisdom na galing sa Diyos ay kapag pinupurso mo yung excellence. Ang ibig sabihin, sinasanay mo ang iyong sarili upang maging mahusay at upang ang maibigay mong trabaho ay ang pinakamahusay. Kaibigan, magsusumikap ka sa excellence. Hindi para magmukhang magaling, kundi dahil ang Diyos mismo ay excellent sa lahat ng kanyang ginagawa. Tignan mo lang ang lahat ng creation niya, ay makikita mo na siya ay excellent na Diyos. Hindi siya nagbibigay ng bare minimum. Kaya kapag tinatawag niya tayo sa excellence, iniimbitahan niya tayong ipakita kung sino siya sa pamamagitan ng buhay natin. Kaya kapag binigyan ka niya ng trabaho, gusto niya ipakita mo sa trabaho mo na siya ay excellent na Diyos. Magiging excellent ka rin. Tingnan mo ito sa buhay ni Bezalel. Exodus 31:1-5. Sinabi ni Yahweh kay Moises, pinili ko si Bezalel na anak ni Uri at apo ni Hur na mula sa lipi ni Juda. Pinuspos ko siya ng aking espiritu at binigyan ng kakayahan, kahusayan at katalinuhan sa lahat ng gawaing pansining. Ginawa ko ito upang makagawa siya ng magagandang disenyo at maiukit ito sa ginto, pilak o tanso. Gayon din, upang maging bihasa siya sa pagtabas ng mamahaling bato, mahusay sa paglilok at dalubhasa sa anumang gawaing pansining. Wow! Grabe! Sabi sa talata ay, pinuspos ko siya ng aking espiritu at binigyan ng kakayahan, kahusayan at katalinuhan sa lahat ng gawaing pangsining. Now, pansinin mo, ang unang taong tinawag na filled with the Spirit o puspos ng Espiritu sa buong Biblia ay hindi naman preacher, hindi naman propeta, hindi pastor, hindi worship leader. Ano daw? Kundi craftsman. Gumagawa ng disenyo,
kahoy, ginto, metal. Ibig sabihin, malinaw sa Diyos na mahalaga para sa Kanya ang kalidad. Hindi niya sinabi kay Bezalel, pwede na yan, bahala ka na, diskarte mo yan. Kung ano sa tingin mo okay sa aking tabernacle, ay bahala ka na. No, hindi ganon. Dahil ang tabernacle ay hindi lang structure. Ito ay tahanan ng presensya ng Diyos. At ang Diyos natin ay Diyos ng excellence. Kaya nga, pinuspos niya ng Espiritu si Bezalel. Sabi ni Charles Spurgeon, work is not a hindrance to faith. Rather, it is an exhibition and display of it. Kaibigan, hindi hiwalay ang pananampalataya at trabaho. Hindi totoo na ang faith ay para lang sa Sunday, sa church o sa prayer time. Ang tunay na pananampalataya ay nakikita sa kung paano ka magtrabaho araw-araw. Kung gusto mong makita kung totoo ang faith ng isang tao, wag mo siyang tanungin kung anong church niya. Wag mo tanungin kung anong religion niya. Kundi tignan mo kung paano siya magtrabaho kapag walang nakakita, kapag walang boss, kapag walang pumupuri sa kanya, kapag walang camera, kapag walang reward. Doon lumalabas ang tunay na faith. At kung para kanino niya ginagawa iyon. Sabi ng Colossians 3:23, anuman ang inyong ginagawa, gawin ninyo ng buong puso na parang sa Panginoon kayo naglilingkod at hindi sa mga tao. Grabe, no? Sabi, kahit ano ang ginagawa mo ay gawin mo para sa Panginoon. Bakit sa Panginoon? Una, kung para sa tao mo lang yan ginagawa, ay titigil ka. O hindi mo ibibigay ang best mo balang araw. Lalo na kapag napagalitan ka. O meron kang hindi nagustuhan sa boss mo. Pangalawa, gagawin mo ang best mo para sa Diyos kasi binigay ng Diyos ang best niya para sa iyo. At dahil dito ay nagbubunga ito sa iyo ng pagmamahal din sa Diyos at pagsunod sa Kanya. Kaibigan, tandaan mo ito. Ang excellence ay hindi paraan para ipakita na magaling ka. Hindi. Ito'y paraan para ipakita na mahalaga sa iyo ang Diyos. Kaya gusto mo gawin yung excellence. Kaya nga tanungin mo ito sa sarili. Kung ang Diyos ang audience ng araw-araw mong ginagawa, ano ang pinapakita ng gawa mo tungkol sa Kanya? At paano ka tutugon sa Diyos na hindi lang nagtuturo ng wisdom, kundi nagmamahal din sa iyo kahit pa sa mga pagkukulang mo?